Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ha mga ka-action, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo at magbigay po ako ng sarili kong opinion at kung ano man ang maging komento nyo dito, huwag nyo kalimutan na i-comment yan sa comment section. About po ito naman sa pagngaraw-ngaw ni Celes at ni Badoy. Nasaan daw ang human rights defender? Yun ang sabi ni Badoy at pinagmamalaki nila yung si Kapitan PM Year na nag-ano ng manupisto ho mga ka-action. Okay, ito ha. Isa-isahin ho natin kasi hinahanap nila ang mga nag-ano ng mga CPNPA ho mga ka-action. So ito na, para hindi ho tayo magtagal, panoorin na po natin ang kanilang mga pagngaraw-ngaw ho mga ka-action. Define kung ano ang media, sino ang media at ano ang accredited na media. Nakasaad po yan sa International Labour Organization. Nakasaad din po yan sa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. Ano pong sinasabi doon? Ang isang individual na regular na nagpapahayag ng impormasyon, conveying information to the people, na regular niyang ginagamit, mayroon siyang outlet, mayroon siyang platform, at mayroon siyang audience na siniserve, ay nandun din ang kanyang cycle ng kanyang regular na pagkilos bilang individual at established by experience and matter of reality sa kanyang araw-araw na ginagawa. Considered po yan na media practitioner. At hindi po required na yan ay bigyan ng accreditation ng gobyerno o ng sino mang entity na private like KBP. Pakibasa nga Professor Danilo Araw at pakibasa nga Professor Maricho Lambino, ang International Labour Organization at ang UNESCO definition about a journalist at ano ang ibig sabihin ng accredited. Ang ibig sabihin ng accredited, you are being given authority or authorized by a legitimate media outfit. SMNI has a franchise 2019 to 2044. Batas po yun. So paano nyo sinabi na kami ay hindi issue ng press freedom dahil kami nagsisiwalat ng katotohanan tungkol sa CPP, NPA, NDF kung saan yun ang inyong loyalty nandoon. Maricho Lambino and Danilo Araw. Yeah. Also, I want to the PMA years about Putulin ho muna natin. Alam mo, Celes, Ka-Erek, ang ganda ng mga sinabi mo. Oo, sa totoo lang. Ang ganda ng sinabi mo, Dudoy. Alam mo, Dodong, Dodong Ka-Erek, makinig ka ho dyan. Granting na ang lahat ng yun ay nakasaad sa sinasabi mo. Ang tanong ho namin for short, direct to the point po tayo. Media ka ba? License media ka ba? Para may i-apply nyo yan sa sarili nyo, yung mga sinasabi nyo. Maliwanag ho sa amin na kayo po ay isang anchor lang or host ng nasabing SMNI network. Hindi ho kayo media para magreklamo ho kayo. Di ba? At ano yung sabi mo? Nag-aano kayo ng katotohanan laban sa mga CPNPA? Sigurado ho kayo? Katotohanan nga ba? Sino ba ang mas sinungaling? Yung mga tao na pinaparatangan nyo na hindi nyo kaya, wala kayong ilalabas na datos para patunayan sa masang Pilipino? O ikaw mismo na umamin din ng kasinungalingan mo? Di ba? Kapag ang isang tao, Dodong, mag-public apology, admitted mo na yan sa sarili mo na ikaw ay isang sinungaling. O alin din yung pinaglalaban nyo na katotohanan? Yung kayo ay na-detain dahil sa inyong kasinungalingan? O yung mga tao na pinaparatangan nyo na hanggang ngayon, hindi naman sila mahuhuli dahil wala naman kayong ebidensya? Diba? Bago ho kayo dumakdak dyan, tanungin nyo muna ang mga sarili nyo kung kayo po ba ay accredited sa mga nginalngal mo. Diba? Diba mas nakakahiya? No? Tuloy ho natin mga ka-action. about that also. Right. Just gonna. Ito maganda na nasabi kasi ng mga PMers dito sa kanilang manifesto. Sacrosanct rights under attack. We sound the alarm that the freedoms of speech and press
the Yes. very lifeblood of our democracy, Correct. Yes. are under siege. Very good. When protectors of truth are persecuted for invoking their legal rights, it is a clarion call for all defenders of liberty to stand in opposition. Thank May you. I, Yes. make a comment Yes, on ma'am, that, go. no? Ang napakagandang nangyayari dito, napakaliwanag ko ano ang CPP, NPA, NTF. Yan, sila Danilo Araw yan. Kasi mahilig sila mag-imbento, di ba, na human rights activists, champions of freedom. But now they are already showing us kung sino talaga sila. Wala silang pakialam dyan sa pinagsesermonan nila na press freedom. Ang lalakas ng mga bibig na mga yan tungkol dyan, di ba? Pero nakita natin, wala silang pakialam. Si Gabriela, si Arlene Brosas, tikom ang bibig pagdating sa women's rights kasi hindi sila totoong women's rights activists. Gamit Mahilig nila sila magsabi-sabi na sovereign ang Pilipinas, anti-US, pero tahimik sila pagdating sa EDCA. Diba? So nakita natin, maliwanag ngayon, kasi it's not rocket science itong ginagawa ng panggigipit sa SMNI. Press freedom na talaga ang issue na ito. Yes. No, ang pagbubusal dito sa amin, napakalaking violation ng human rights. Pero nakita natin, ang totoong champions ng human rights ay nagsalita. Yan ang AFP. Yan ang #1 human rights defenders natin. Correct. At itong CPP na ito, yan sila Danilo Araw na yan, at ang NUJP na yan, napakatahimik tungkol dyan. Hindi nga pala tahimik. And si Arlene Arlene Brosas, si Franz Castro, yan ang nagsalita no, na hindi daw ito freedom of the press na issue. It is very clear. So pinapakita nila kung ano talaga sila. No, na hindi talaga sila whatever it is that they say they are. What Teka lang. Aawatin muna kita, Day Badoy. Aawatin ho muna kita. Doon sa nabanggit ng isa nyong angkor ng manupisto na isinulat ng ng isang PMA year, no? Hindi naman natin pwede sabihin mga PMA year lang, ano? Isa lang siya, si Kapitan Clemente. Tanong ho namin, yung manupisto na ba yun, na-apply din ba sa Rappler? Pinaglaban din po nila ang karapatan o kalayaan ng pagpapahayag ng Rappler? No? Hindi yata nila yun ginawa sa Rappler. Dahil ba Duterte administrasyon? Sige nga. Total kung sumbatan, edi susumbat ko din namin dyan sa pinagmamalaki nyo na kapitan. Na retired PMA year. Di ba? Kapitan, na ano nyo din ba? Nagawa nyo din ba ng manifesto na ipaglaban ang karapatan ng Rappler? Di ba? Yung kabaro nyo, nung na-read tag nitong dalawa na to, ipinaglaban nyo rin ba? May manifesto din ba kayo na ginawa? Di ba wala? Bukod tanging lang ang SMNI ang ipinaglaban nyo dahil nga sa ginigipit daw sila. Hindi ho kayo ginigipit. Badoy, maliwanag ho kayo ay sinungaling. Kaya kayo na contempt, di ba? At nakalimutan nyo yata kung inaano nyo yung MTC. Nakalimutan nyo yata o baka hindi nyo ho alam. Ang tinatawag na 3 branches ng separation power. Di ba? Sabihin ko na, para na sa ganun magkaroon naman ng laman ng utak nyo. Tinatawag po ito na judicial, legislator, at saka executive. Di ba? Kahit may franchise man kayo, kahit nasa batas man yan, kung ang NTC ay hindi sila magbigay ng frequency, hindi rin po kayo makapag on the air. Kaya marapat lang ang naging desisyon, kahit nag-base sila sa Kongreso, may power pa rin ang NTC. Kahit bukod pa dyan sa PMA year na yan, kahit si Robin Padilla na walang kaalam-alam, walang magagawa sa power ng NTC dahil may separation power po yan. Matutuho kayo. At saka uulitin ko po sa inyong dalawa, hindi po kayo broadcasting media para masaklaw kayo sa mga sinasabi kanina ni Celes. Kayo po ay angkor lamang, huwag kayong masyadong assuming, Dudong at Inday. Ituloy ho natin. what they are
are enablers of a terrorist organization that's out to destroy our government, of which Speaker Martin and the President, the President who's so silent, they're part of this government na sinisira nitong mga attack dogs ninyo. Correct. No? So yan ang problema dito. May gusto Ma'am lang po Lorraine, Miss Ina, ikaw muna. idugtong no, maliban sa issue ng press freedom. Kasi alam niyo naman po na ang SMNI, yan din po yung platform no, ng religious programs po, no, ng mga spiritual programs Sa po, Parayan. ni Pastor. At marami na pong miyembro talaga, no, buong Kingdom Nation po, ang Kingdom of Jesus Christ po, ay nagtatanong din, hindi po ba ito yung mahuhulog din na nilalabag din niyo po ang karapatan namin dito no, sa religion, no, freedom of Yeah. religion. Dahil ito po ang dugtungan Sa po, Parayan. lahat po ng mga miyembro po ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya andun din po ang aming apela. At ang hindi naman po buong SMNI ay News and Public Affairs lang. Pagkus ito rin po, no, ito po yung nagiging dugtungan nga po, no, ng Tama. aming paniniwala, ng aming faith. Kaya ito po yung kinoconsider din namin na atake din po sa aming pananampalataya. Alam nyo, doon sa nagsalita na isang Inday, oo nga no, kasama siya sa religious group, yung SMNI na yan. Di sana inaasahan ng maraming tao na katotohanan lamang ang isisiwalat ng dalawang yan. Pero kabaliktaran ho yata, di ba? O di ba, Badoy? Mahilig mag-imbento sila Arlen Brosas sa yung mga tao pa na pinaparatangan nyo. Di ba? Sino nga talaga ang mahilig mag-imbento? Teka, sino ba ang nang-red tag kay Mayor Magalong? Sino ba ang naghingi ng public apology? Di ba kayong tatlo? Si Lolo mo Kibulok at kayong dalawa ni Silis. Oh, sino ngayon ang mahilig mag-imbento ng walang katotohanan? Kayo-kayo lang dyan. Di ba? Oh, ipaglaban nyo ang inyong karapatan. Oh, kung gusto nyo na talagang maanohan yan, pwede naman kayo mag-apela sa Supreme Court at ang Supreme Court ang magdesisyon kung ang naging hatol sa inyo ng Kongreso kung constitutional ba or unconstitutional. Yun lang po yun. Di ba? O doon kayo magreklamo sa human rights. Basta, ay sa Supreme Court pala, sorry. Basta, ang alam ho namin, kayo po ay mga sinungaling. At wala nang maniniwala sa inyo bukod tangi sa mga taga-suporta mo. Yun lang ho. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.